Alright! Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mangsulog tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Saiban mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, before natin pag-uusapan itong si Sara Duterte, si Kiko Barsaga, si Joel Villanueva, si Martires, si Remulla, Trillanes, and also pag-uusapan rin po natin itong si Regal Oliva. At syempre, pag-uusapan rin po natin itong panawagan na naman po ulit ng mga DDS na gusto nilang ihiwalay yung Mindanao sa Luzon at saka Visayas mga kababayan. Di ba ang panawagan na nila yan? Ayan po ay since last year mga kababayan, pero yan po ay binuhay ulit. Bakit? Kasi itong mga DDS na mga politiko nambodol kasi na kapag daw ihiwalay yung Mindanao sa Luzon at saka Visayas, magiging Singapore-like daw itong Mindanao mga kababayan. So yan po ang pambubudol ng mga DDS na mga politiko sa mga kababayan natin na nandyan sa Mindanao mga kababayan. Okay? So babalikan na po natin yan. Kasi unahin muna natin itong sumabog na balita kahapon na yung anak ni Kim Atienza na si Eman Atienza mga kababayan ko namatay. Siya po ay natagpuan mismo sa kanyang bahay mga kababayan. Pero kahit na hindi dinisclose na pamilya Atienza kung ano ang sanhi ng pagkamatay ni Eman Atienza mga kababayan, meron na ho tayong idea. Bakit sa Ivan? Kasi sa hindi pa po nakakilala kay Eman Atienza, di ba siya po ay TikToker, vlogger, lagi po siya napopost doon sa Instagram, at saka ang kanyang content mga kababayan ko, tungkol po sa lifestyle, tungkol po sa kanya mga kababayan. At sometimes, siya po ay nagre-react po sa mga trending issues sa mundo ng showbiz and also sa mundo rin po ng politika mga kababayan. Pero karamihan po sa kanyang content tungkol talaga sa kanya mga kababayan kasi siya po ay nagbattle ng mental health issue. Kahit doon po sa kanyang interview kay Tony Gonzaga mga kababayan, that is 11 months ago, inamin niya doon na siya po ay nagbattle ng mental health issue. At saka doon po sa kanyang interview sa kay Tony Gonzaga mga kababayan, nakita natin doon na wala talaga siyang parang wala na siyang kumpiyansa sa kanyang sarili, wala na self-confidence, at saka wala na siyang gana po sa kanyang buhay mga kababayan. Yun po ang pahiwatig niya. At mismo sinabi niya doon sa kanyang interview kay Tony Gonzaga na much better na daw na matigil na lang daw siya mga kababayan. Alam niyo ba na involved dito ang mga DDS? But for that, ipapakita ko muna sa inyo ang interview niya doon kay Tony Gonzaga. For more details, let's watch this. Useless, disappointment, ugly, some people even told me to commit suicide, kill yourself. Maybe I'm not a good person. Maybe I don't deserve to be happy. Maybe I don't deserve this. What if I just die? Oh no. O, di ba? Inamin niya mismo kabayan na siguro much better na lang siya po ay matigi. Ngayon, bakit ko sinabi na na-involve dito yung DDS? Kasi doon po sa kanya mga latest na post, doon po sa Instagram mga kabayan, before pa siya namatay, nabanggit niya kasi doon itong DDS. Kasi alam natin, di ba ang mga DDS mahilig talaga mambully mga kabayan? So siya po ay binuli ho ng mga DDS. According yan, mismo, ni Eman Atienza mga kabayan. Baka mag-react na naman itong mga DDS eh. So mismo ho sa post doon sa Instagram, sabi dito, "That being said, it's becoming increasingly hard to be authentic and proud over the past few months. Don't get me wrong, I can handle hate. I've gotten death threats from DDS every day." Tingnan nyo mga kabayan, di ba? Gungguta lang mga DDS eh. Diyan kasi sila mahilig. Di ba yung mga death threats mga kabayan? Kaya nga sa Ivan, halos everyday ako makakatanggap po ng ganyan mga kabayan. Binubuli nila lagi po sa Ivan. Pero syempre tayo, kahit ako po ay naapektuhan po minsan mga kabayan. Totoo yan, amin ko dito. Minsan, naapektuhan po si Saiban sa mga paninira po ng mga DDS, sa mga banat nila sa akin mga kabayan. Bakit? Kasi dinadamay nila yung aking pamilya. Sa akin lang mga kababayan, walang problema ho yan. Kinakain lang po lagi ni Saiban yung kanilang mga panginsulto, kanilang mga paninira. Ang pangit po ng lamang sinasabi, kahit na tungkol po sa mga tigi-tigi mga kababayan, walang problema yan. Pero ang problema dito mga kababayan, dinadamay na kasi nila ang pamilya ni si Ivan. So dyan, minsan po naapektuhan po si Ivan. Pero lagi pong iniisip mga kababayan ko, kung ako po ay naapektuhan o ako po ay maapektuhan, sino na lang po dito ang magtatanggol kay PBBM, kay Felisa,
pamilya Marcos, sa ating gobyerno, kasi siyempre marami pa rin ho mga matitino na mga government officials sa ating gobyerno mga kababayan na dapat po at saka deserve talaga na ipagtatanggol. Kung maaapektuhan si Ivan, sino na lang po dito ang magtatanggol sa kanilang mga kababayan? Diba? So yan po ang hugot lagi po ni si Ivan. Yan po ang napapalakas po ni si Ivan. Okay? So itutuloy natin mga kababayan. So sa amin dito, everyday daw, may mga comments po telling me I'm stupid, burner accounts of high school bullies trying to egg me on. None of that has really pissed me that much. I've always understood that the Philippines is a very conservative country. I've tried to do what I can to push back on backwards systems. But I feel like the hate has piled up in my head subconsciously. Every time I post, I feel excited but also anxious and dreadful knowing there's going to be some hate I'll have to force myself to ignore. I catch myself checking my notifications every few minutes, hyper aware of every little thing about me. Actually, marami po siya mga post mga kababayan, pero talaga pong napapahiwatig doon na parang hate na talaga ang kanyang sarili. Dahil po kasi sa bashing ng mga DDS at sa ibang mga tao rin po mga kababayan, siya po ay naapektuhan. Diba? Siguro itong si Ma'am Emma Atienza, kulang na siguro ito sa prayers mga kababayan. Siguro kulang rin po siya na siya po ay magkikipag-usap sa ating Panginoon para siya po ay mag-guidan mga kababayan. O baka kulang siya na ng mga tao na pwede niyang makakausap mga kababayan. Kasi kapag ganito ng mga tao talagang sinasarili nila to palagi itong nangyayari ho sa mga taong nagaganon mga kababayan na parang wala silang nakakausap po na tao. Kasi feeling kasi nila parang nag-iisa na lang sila sa mundo. Diba? Sakto ba si Ivan? Yun kasi ang kadalasan ko na makikita or maririnig or mababasa po sa mga statement na kapag meron pong nangyayari na ganyan makabayan, yung nagtigi po sa sarili, which is hindi talaga maganda na yan po'y gawin makabayan. Yan po'y mortal sin. Malaking kasalanan niya makabayan. So sana sa ating makababayan, kung meron mang bumumbuli sa inyo or meron mang mga naninira sa inyo, hayaan nyo yan, ignore nyo yan, kainin nyo na lang yan. And I'm sure po sa aking mga viewers dito, kasi mahilig sila sa politika, kinakain na lang nila yung paninira. Kasi kapag nandyan ka sa mundo ng politika, talaga pong ikaw po ay masasanay sa mga paninira makabayan or mga pamubuli sa social media. Correct if I'm wrong? Diba? So siguro mga kababayan ko, yan po ang nangyari dito kay Emma Atienza na kulang siguro siya dito sa mga advices galing po sa kanya mga kaibigan or malapit po sa kanya or mismong pamilya niya makabayan. Siguro kulang po yung advices at kulang po yung guidance sa kanya makabayan. So anyways, yan po ang ibig kong sabihin na-involve dito yung mga DDS kasi mahilig talaga silang mambudol or mangbuli makabayan, di ba? So anyways, forward tayo. May question si Ivan. Agree ba kayo doon sa desisyon ng AFP na gindelisted na itong si Kiko Barsaga or tinanggal na po bilang military reservist ng AFP itong si Kiko Barsaga? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya si Ivan, okay? So yun po ang balita makabayan. Ito po si Kiko Barsaga, hindi na po siya military reservist ng AFP kasi siya po ay tinanggal makabayan. Deserve talaga niya yan. Kasi gonggong talaga Diba? Ayaw po ng taga-AFP, mga kasundaluhan natin, na magiging katulad po kay Kiko Barsaga na merong sinto-sinto yung utak makabayan. Alam nyo, yung tinanggal siya ng AFP na bilang military reservist makabayan, meron naman po siyang paninira dito. Ano si Ivan? Kasi according sa kanya, baka daw mukhang natakot or sabi niya mukhang natakot daw ang AFP sa akin. Nakita ko kasi ang 15 billion pesos na ghost projects daw nila makabayan. Nakita daw ni Kiko Barsaga yung 15 billion pesos na ghost project ng AFP. Di ba gunggong talaga Pero siya po ay sinagot ni General Browner makabayan. Dininay po ni General Browner na hindi totoo ang sinabi ni Kiko Barsaga. Di ba gunggong talaga Alam nyo itong mga tao na ito makabayan, wala talaga sa sakto sa pag-iisip, no? Tapos ito po yung klaseng tao, ang idol ng mga DDS.
'Di ba? Sinuportaan nila ng mga DDS ito si Kiko Barsaga kasi nga siya po ay nanawagan po ng People Power mga kababayan. At mismo po sinabi ho yan, 'di ba, ni Harry Roque na gustong-gusto nila ito si Kiko Barsaga kasi daw matapang, nanawagan daw ng People Power at gusto daw pababain sa pwesto to si PBBM. Kaya sinuportaan ng mga DDS. Nagiging idol ho ng mga DDS mga kababayan. Siyempre, pabor kasi sa kanilang naratibo. Itong ginagawa ni Kiko Barsaga mga kababayan, di ba? Kasi kapag matatanggal ho sa pwesto si PBBM, siyempre, mawala lahat yung mga kaso ng mga DDS cronies. Mawala ang kanilang kaso mga kababayan. Magiging absuelto sila sa kanilang mga kaso. Kaya nga 'di ba sinuportaan nila itong si Kiko Barsaga and also yun pong si Attorney Rowena Ganson mga kababayan. Kasi itong dalawang gong nito ang kanilang panawagan. Pababain sa pwesto itong si PBBM. So ngayon, forward tayo. Pag-usapan natin itong si Sara Duterte mga kababayan. Kasi nga 'di ba si Sara Duterte ay nagalit na naman po dito at mismo po ang mga DDS nagalit sila na naman po dito kay Regal Oliva. Bakit sa Ivan? Kasi yung vlog kahapon ni Regal Oliva tungkol na naman po kay Sara Duterte mga kababayan. So, sabi ho dito ni Regal Oliva na hindi untouchable itong si Sara. Pwede siyang ma-impeach, pwede siyang makasuhan. Doon po sa word na ginamit ni Regal Oliva, galit na naman po ang mga DDS. Kasi mukha ditong hindi ipinagtatanggol ni Regal itong si Sara Duterte. Kasi nga diba gusto po ng mga DDS na ikaw po ay magsinungaling makabayan na kahit ang sinabi po ni Regal Oliva ay base po sa batas. Totoo naman talaga hindi po untouchable itong si Sara Duterte. At para meron tayong idea, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Regal Oliva. For more details, let's watch this. Let's get this straight. The Vice President of the Philippines may be the second highest official in the land, but she is not untouchable. The Constitution never clothed her with immunity from suit. That privilege belongs only to the President. And even that immunity is temporary, not absolute. Under Article 11, Section 2 of the 1987 Constitution, the Vice President is one of those impeachable officers. Meaning, if she commits graft, treason, or betrays the public trust, she must first face impeachment before any court case can proceed. So when the people say, file it with the ombudsman, pause for a second. The ombudsman cannot directly prosecute impeachable officers. That's not how accountability is designed in our system. The ombudsman can investigate, yes, but cannot file a case before the Sandigan Bayan while the officer still sits in power. That's the firewall of the Constitution, to balance accountability with stability. But make no mistake, the Vice President is not immune from the law. If the act is personal, say, a private contract, a civil dispute, or an offense unrelated to her duties, she can face the courts like any ordinary citizen. Because in a republic, no one is above the law, but neither can anyone be below it. And so we return to the question, can you file a case against a sitting vice president? Yes, you can. But if it involves her public office, you must impeach her first. That's the rule of law. It's not about who you are, but what process you must face. Another day, another Regal POV. Okay, so dahil po dito sa kanyang bagong vlog mga kabayan, kinuhig na naman po siya ng mga DDS. Sabi ng mga DDS, bumaliktad na naman daw itong si Regal Oliva, gunggong talaga So, itong ginawa na vlog ni Regal Oliva, ito po tungkol sa batas mga kabayan, which is totoo naman talaga di ba? Hindi po untouchable itong si Sara Duterte. Pwede siyang ma-impeach, pwede rin po siyang makakasuhan mga kabayan. So, tanong natin, agree ba kayo na i-impeach si Sara Duterte and also kakasuhan mga kabayan? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan, okay? So tungkol naman dito sa sinasabi po ng mga DDS na malinis daw
ito si Sara sa COA mga kababayan. Diba yung latest po na sinabi niya na itong ginawa niya daw sa DepEd mga kababayan ay walang ginawa daw si PBBM. Gawa niya daw lahat mga kababayan. Gawa niya daw lahat. For more details, let's watch this. Akala niyo ba yung ginawa ko sa DepEd galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Lahat. Bagsak sa audit ng COA ang mahigit 12 bilyong pisong bahagi ng 2023 DepEd budget. May mga silid-aralan ding hindi naipatayo o naipangayos. Taong 2023 panahong DepEd Secretary pa si Vice President Sara Duterte, may mga sinitang paggamit ng pondo ng Department of Education, ang Commission on Audit o COA. Sa audit report ng COA sa Department of Education taong 2023, sinabing merong kabuuang 12.3 billion pesos na hindi nakapasa sa audit at kailangang isettle ng DepEd. Base sa 2023 audit report, nagpalabas ang COA ng mga notice of suspension na nagkakahalaga ng mahigit 10 billion pesos. Mga notice of disallowance na nagkakahalaga ng 2.2 billion pesos at mga notice of charge na nagkakahalaga ng 7.38 million pesos. Ayon sa COA, ang notice of suspension ay mga transaksyon o account na mukhang illegal, hindi nararapat o irregular kung hindi ito may papaliwanag ng husto. Nagpapalabas naman ng notice of disallowance ang COA kapag hindi nakapasa sa audit dahil illegal, irregular, magarbo at iba pa ang pinagkagastusan. Nabibigyan naman ng notice of charge ang isang ahensya kapag kulang ang revenue o receipt na kailangan matanggap ng ahensya dahil sa kakulangan ng appraisal, assessment o collection. Base sa COA report, karamihan ng mga hindi na-settle na notices noong 2023 ay sa DepEd regional offices. Batay sa 2023 audit report sa ahensya, 192 lang sa target na 6,379 classroom ang naitayo ng DepEd noong 2023. Sa 7,550 classroom naman na dapat i-repair noong nakaraang taon, 208 lang ang natapos. 2,135 ang kasalukuyang nire-repair, habang 5,207 ang hindi pa sinimulan. Hindi rin daw natapos ang 76 sa 98 na pasilidad ng Last Mile Schools Program para sa mga liblib na lugar kahit pa nabayaran na ang mobilization fees na mahigit 200 million pesos. So ngayon mga DDS, sabihin nyo sa amin na itong si Sara Duterte ay malinis at saka competent na sekretary. Sige nga, sabihin nyo sa amin yan. Diba? Nakita nyo ba yung balita? Kaya nga siya pinailan ng impeachment case kasi meron pong nakita rito ang ating gobyerno na mukhang katiwalian. Merong korupsyong nangyayari. At saka ito rin pong si Sara Duterte ay incompetent ho na sekretary. Ang daming problema sa kanya noong time pa na siya ay naupo bilang sekretary dyan sa DepEd, diba? Tapos ngayon sasabihin ninyo na malinis itong si Sara Duterte? I don't think so. Kaya nga nanawagan ang taong bayan, majority ng mga Pilipino gustong i-impeach na ito si Sara Duterte and also kakasuhan rin. Ibabagita ko sa inyo itong vlog ni Harry Roque Makabayan. For more details, let's watch this. So hindi ako magtataka kung sila'y bubuhayin nila impeachment sa Pebrero, pero wala na po yung mangyayari. Kasi yung mga politiko na kinakailangan bumoto para sa impeachment sa Kamara, magaling po ang pulso ng bayan dyan, pulso sa publiko. At alam nila na dahil paparating na ang 2028 elections, hindi na po yan para galitin pa nila si Inday Sara Duterte. Tingnan ninyo, nung minsan na nagpunta na sa Kongreso, itong si Inday Sara, itong Kongresong ito, itong 20th Congress, abay tinatawag na siyang Her Excellency, na mga walang yang binabastos siya nung 19th Congress. Siyempre, alam nila ito nang susunod na presidente, bakit mo pa babastusin? Magaling pong pulso ng mga politiko pagdating sa politika. Kaya asahan ninyo, wala na pong mangyayari dyan sa impeachment na yan. Bukod pa sa katunayan na bangkarote na pong gobyerno at wala nang gagamitin si Marcos Jr. na bala para bilhin ang mga lagdana naman ng mga kongresista. Fake news itong si Harry Roque Makabayan kasi according sa kanya, dito daw sa 20th Congress, tinatawag na daw ito si Sara Duterte na Her Excellency na Makabayan. Her Excellency. Kung babalikan ho natin mga DDS, i-review nyo po. Ang tumawag ng Her Excellency dito kay Sara Duterte ang mga DDS cronies ho ng mga kongresista. Naalala ba natin, di ba?
Yun po ang nagtawag sa kanya na Her Excellency yung mga DDS krones na mga politiko doon sa Kongreso Makabayan. Gunggong talaga itong si Harry Roque, di ba? Tapos ngayon, sasabihin pa niya na hindi na daw matutuloy yung impeachment dito kay Sara kasi wala na daw resources Makabayan. Wala na daw pera. Hindi nakita ni Harry Roque na mismo na pong sinabi ni Senate President Tito Soto na handa na sila para sa impeachment trial kay Sara Duterte Makabayan. For more details, let's watch this. Inamin na po ni Senate President Tito Soto na nakahanda sila at willing sila na muling buksan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yung nabiting article of impeachment matapos upuan ng mga senador lead by former Senate President Escudero. Ito hong article of impeachment. Ito ang sinasabi ngayon ni Senator Soto bilang Senate President sa oras anya na mabago o baguhin ng Korte Suprema ang kailang naunang desisyon. O pakinggan natin, no? O kayo mga Duterte supporters, huwag kayong magagalit, ha? Balita lang ito. At yan galing sa senador, kung ano ang inyong reaksyon dyan, ay wala tayong magagawa. Ay handa sila na muling buksan ito. Personally, yes, the answer is in the affirmative. Yes, I will be prepared, yes. If the Supreme Court says they are reversing their decision, then we will move to reclaim the articles of impeachment in the archives. Samantala, sa inilabas naman na resolusyon ng Korte Suprema, sinabi ng hukuman na noted ang petisyon ng mga individual na tumututol sa naging desisyon na pagpapawalang bisa sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan, o. So, ayan po yung update tungkol dyan. In-update ko lang kayo kasi baka nakakalimutan. May mga nagtatanong kasi na bakit nakakalimutan na yung impeachment ni Sara Duterte? Bakit hindi na pinag-uusapan? Kasi nga po, merong pending na mga petition before Supreme Court. Diba? Kung yung mga gugunita, naglabas ng desisyon ng Supreme Court na sinasabi nilang labag sa saligang batas yung proseso ng impeachment laban kay Sara Duterte yung ginawa ng 19th Congress. Okay? Kaya po nabitin tayo dyan. Hindi po final yung desisyon ng Supreme Court. Yan ay temporary lang. At kaya nga sunod-sunod yung mga petisyon ng original na mga marginalized sector, civil society, at kanilang hinihiling na i-reverse, baguhin ng Supreme Court ang kailang desisyon. Humingiling din nga sila ng oral argument pero wala pang nangyayari. Diba? So, bitin nga po ito, magpapasko na, wala pang desisyon ng Supreme Court. Sana ang Supreme Court ay mag-decide na rito kung ano man. Kung tuluyan ba nilang ibabasura ito o hindi. Kasi po, unfinished business ang betrayal of public trust, impeachment laban kay Sara Duterte. Dahil nga ho sa confidential at intelligence fund. Ayan, kabilang lang ho yan sa mga trabaho ng Senado. At yung sinabi ni Tito Soto, Senate President, na sila ay kanilang bibigyan ito ng panahon, kanilang itatrial ito sa oras na magbago ng desisyon ng Supreme Court. So, hindi natin alam kung kailan yun. Pero sa inyo, para po sa inyong kaalaman, pagdating po ng February 6, tama, sa first week ng February, tapos na yung 1-year ban tungkol dito sa impeachment na ito. In other words, pwede na ulit mag-file ang gustong mag-file ng impeachment complaint sa 12th Congress, sa kasalukuyang Kongreso. Dahil ganyan po yung ang batas eh. After, hindi pwedeng dalawang impeachment sa isang taon. So, matatapos po ng February, first week ng February, ang impeachment ni Sara Duterte na ginawa ng 19th Congress. So, after February, pwede na ulit mag-file yung mga hindi pa ho kontento at dapat na naghahanap ng kaliwanagan sa isyong ito. Pero, kung magdidesisyon ang Supreme Court before February at sabihin ni-reverse nila ang kailang desisyon at nakumbinsi sila ng mga motion for reconsideration na sinasabing constitutional, not unconstitutional ang naunang impeachment. So,
May legal battle at political issue po yan. So, expected natin, sasabihin na naman ng mga Duterte supporters na, inililihis na naman ang istorya. Ang istorya ay tungkol sa flood control. Hindi inililihis. Idinadagdag lang natin itong balitang ito dahil ang nagsalita ay Senate President. Intindihin nyo na ako ay nagbabalita lang kung ano ang nangyayari. So, yan ang pinaputok na balita ni Senate President ni Soto, di natural. At ibabalita yan. Yung dating Senate President nananahimik ngayon, si Escudero. Si Escudero ang may kasalanan ng lahat ng ito Kung siya ay hindi nag-iba ang paniniwala sa Port Wheat, kaagad-agad ay trial after matanggap ang article of impeachment noong February. Tapos na ito bago nag-eleksyon nitong Mayo. Tapos na ito. Kung na-impeach o hindi, tapos na rin po yan. Kaso inupuan dahil kapartido, kaalyado pala So, lead by Escudero at mga Duterte senador, talagang inupuan. Pinatay nila yung kaso. Pero dahil nga Supreme Court decision, lalo nilang ginamit yung decision ng Supreme Court, in-archive. Naka-archive lang po yan. Pwedeng buksan, pwedeng hukayan, pwede yung i-open ulit yan. Pag sinabing archive, naka-hold lang yan. Pwedeng muling talakayin. Kaya tama si Soto na kung magkakaroon ng reversal, i-reverse ng Supreme Court ang naunang desisyon, pwede nilang gawin yun. So hindi yan paglilihis. Isa lang yan sa mga unfinished business sa Senado at sa ating bansa. Hindi naman puro flood control lang ang issue Although napakalaking issue niya, napakalaking problema niya. Kaya nga lagi kong hinihikayat, huwag natin tigilan ang flood control issue dahil ito po ay billion or trillion perang nawala sa Pilipinas, ibinulsa ng mga gahaman, abusado ng mga government official, pribadong sektor at iba pa. Kaya hindi naman natin iiwan yan. Natural lang na mayroong ibang mga balita dapat natin talakayin at paliwanag din dahil para nga mapaliwanag natin at makarating ang mga iba't ibang kaganapan dito sa ating bansa. Duterte supporters lang man ang ayaw pag-usapan pag Duterte. Galit na sila at mga troll at buzzer, parang mananakit na kung magsalita yung mga ganyan. Ay mga saradong isip niyan kakaunti yan. Majority ng mga Pilipino naniniwala sa totoong balita. Ang totoong balita, flood control issue, korupsyon, at yung korupsyon pag pinag-usapan, si Sara Duterte ang unang inakusahan sa korupsyon. Dahil last year pa, pumutok ang CIA, Confidential Fund, Intelligence Fund, unfinished business. Kaya hindi pwedeng ang korupsyon ay sa flood control lang. Maraming korupsyon sa Office of the Vice President noon at saka sa Department of Education 2022-2023. Sasabihin na naman ng mga pro-Duterte inililis na naman. Kasi sarado rin ang isip nyo. Korupsyon na pinag-uusapan, di ba? Ang korupsyon, ulitin ko, sa Pilipinas, hindi lang flood control o infrastructure project. Sa paggamit ng lahat ng budget ng taong bayan, ng mga opisina ng gobyerno, pag mali ang pinagamitan at hindi nagpaliwanag, korupsyon yan. Kaya nga si Sara, Vice President, ang una na iimbestigahan at pinapanagot dito sa korupsyon dahil malawak ang korupsyon. Inaabuso nila ang pera at kapangyarihan ng taong bayan. Kaya unfinished business yan, dapat lang sa oras na magkaroon ng pagbabago ay litisin pa rin para mabigyan ng due process at mabigyan din ng pagkakataon ang Vice President kung paano niya sagutin. Kasi until now, walang malinaw na paliwanag kung saan niya ginamit, sino si Piatos, sino si Pampalo, sino si Benjamin, at kung sino-sino pang mga prutas, isda at mga taong ginamit yan. Grabe talaga yan. Actually, hindi lang naman korupsyon ang issue dito kay Sara Duterte Bakabayan. Naalala nyo ba na pinagbantaan niya si President BBM at saka si Felisa at saka si Martin Romualdez Bakabayan? Diba? Yun po ay impeachable na offense yun. Hindi lang po corruption, yun na po ang kanyang pagiging sinto-sinto na utak Bakabayan. So dapat na talaga na matuloy itong impeachment trial dito kay Sara Duterte. At saka dito naman sa mga DDS, di ba lagi lang sinasabi na bakit kailangan nyo pang i-impeach? Bakit hindi nyo nalang talunin sa darating na eleksyon sa 2028? Ayaw nyo bang malaman ang totoo mga DDS? Di ba gunggong talaga Gusto nyo ba na lagi kayong binubudol ni Sara Duterte? So anyways, before na magpapatuloy makahabayan, syempre pasalamatan muna natin ang ating mga viewers na nag-like,
nga also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. At syempre, shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday kay Darwin na ang husband ni Maria Loan Del Mondo. Happy birthday! At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! And also, syempre, i-acknowledge natin ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section ang ating pong top 5 commenters. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po si Sampaguita. Mayroon siyang 46 na mga comments. Nandyan rin si Tina Reyes. Mayroon siyang 36 na mga comments. Uzay Neti. Mayroon siyang 22 na mga comments. Nandyan rin si Nor Hagan. Mayroon siyang 17 na mga comments. Rita Mejia. Mayroon siyang 12. Lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yan ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan po si Tinkerbell, Annalyn Biden, Tis Gatmarin Mix TV, Emmy Mapalad, Evangeline Rirolye. Nandyan rin si Ray Martinez, Tess Faraon, hi to Nonoy Florin Hills, Noel Narasida, Banis Milagros, Josephine Gallego. I-shoutout natin si Leonardo Manansala at Josie Aragon. Nandyan rin si Ferdinand Maynes, Emily Basog from La Union, Maria Marilyn Embido Bautista. Kasama rin po natin si Maria Marichor Frianeza, Ninita Omale, Chika Nini, and Hatso Melnar. Okay? So mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo itong vlog ni Kristan at saka ni Attorney Jesus Falses kasi napag-usapan nila dito yung tungkol po sa panawagan ng mga DDS na gusto na nilang ihiwalay yung Mindanao sa Luzon at saka Visayas makabayan. For more details, let's watch this. Yung mga naririnig kong panawagan para sa cessation ng Mindanao. Gusto daw humiwalay ng Mindanao sa buong Pilipinas. Narinig mo to, di ba? Yung mga, sino ba mga nagbabanggit na to ngayon? Ang dami-dami mga iba't ibang mga influencers, congressman. Wala pa yatang senador. Wala pa ba? Meron ba? Wala pa ako narinig. Pero sa Congress, ang narinig ko lang so far, yun ang si Kiko Barzaga. Meron pa bang mga ibang kongresista na nagsasabi ng gusto nilang humiwalay ng Mindanao? Parang dati, last year, si former Speaker Pantaleon Alvarez. Pero hindi masyado pumutok. Right. Ngayon yung kay Kong Miao, syempre, pinapa-viral niya, nag-viral naman. At saka hindi lang yun. Mukhang may parang, I think there's a group behind this that's pushing for this. Synchronize. Yes, kasi napansin mo yan on social media, parang ang daming mga iba't ibang mga micro-influencers, mga ibang influencers, but they're all coming from one camp. Yun lang. Napansin mo ba yun? The Duterte camp. Yes, let's call it what it is. It is from the Duterte camp. Ang tanong ko lang is, bakit nagkakaroon ng call na to? So pag-usapan natin ngayon, attorney, is bakit nagkakaroon na itong call na to right now, number one. Number two, will it really benefit Mindanao? Kasi ang pinagmamalaki ng Mindanao ay na yung mga nagko-call na to ay kawawa ang Luzon pag humiwalay yung Mindanao sa Luzon. Mga ganyang mga salita. At panahon na daw para humiwalay ang Mindanao dahil matagal na silang hindi binibigyan ng atensyon o self-determination. So may mga ganung usapan eh. So let's start with this. Bakit sa tingin mo yung call nangyayari ngayon? Well, it's clear, no? Kahit they deny it, but it is Chinese propaganda. It is China propaganda, no? When we say China, it's the state of China. Last year pa yan, nag-start. This year lang talaga mas pumutok, no? I'm not saying this out of nowhere. Mga journalists who study disinformation, mga media outlets who study propaganda have come out with research or analysis showing na may links talaga ang China propaganda with Mindanao secession. The reason for that is it will benefit China greatly if Mindanao secedes, no? Ang number one impact niyan legally and geopolitically is ma-redraw. There will be a redrawing of the lines or of our maps, no? First of all, yung mga baselines, yung ating territorial waters, yung ating economic zone. Pag naging different state ng Mindanao, then the Philippines will have to the Republic of the Philippines will have to enter into a treaty with Mindanao to negotiate the boundaries. Madugo din yan, ha?
And we assume, and they're assuming na secession of Mindanao is bloodless or as easy as 1, 2, 3. I'm sure there will be resistance from us because there are many non-Luzon, Visayas people, mga Mindanaoan mismo, na who don't want to separate, who are in Luzon or in Visayas working but go back home sa Mindanao. So I find it puzzling for them to say na organic or may sentiment sa Mindanao. So yun yung number one reason bakit may propaganda ngayon. Oh, and it's definitely not organic. Yun lang yun. Talagang sinasadyang propaganda to para mangyari to. They're really pushing. And the thing is, for me, nakikita ko ang worst case scenario dito is, yes, it is China propaganda. But why? Kasi nga, I believe China would want to eventually own Mindanao and call it become part of the Chinese annex. Parang ganun. Province of China. Province of China. And na-imagine mo, nung panahon nga ni Digong, naalala ko, palagi niya ginujoke na gawin na lang tayong probinsya ng China. And who's really pushing for this? Kaya nga mga Duterte, kasi si Duterte mismo is the one propagating and also the one creating this rift between Mindanao, the South, and the North. Parang pinaglalaban niya yung ating bansa. Yun ang pinakamasamang ayoko. And I know that authoritarians have a habit of doing this. Kasi that's how you gain power. Ipaglalaban mo yung isang bansa against each other para sa ganun, you can control a certain faction. Divide and conquer. Yes. And people don't see that. And kaya importante yung mga ganitong usapan para at least yung mga tao mag-isip naman at wag lang nagpapadala sa mga propaganda na naririnig nila. Ang baka tanong sa atin, di ba? Ang layo naman, China propaganda, pero Duterte kamo ang sabi natin na nanggagaling yung propaganda. It's not. Because one, well-documented din ang relationship ng Duterte sa China. Ang mga Duterte, generally, if not absolutely, pro-China yan. In the sense na ang kanilang sinasabi, and we have to call this out, they always say we need an independent foreign policy. But when they say independent foreign policy, that's just a code word for pro-China. Ako, okay din ako na anti-US tayo. We should not be dependent on the United States as well. But it doesn't mean that when we have treaties or military cooperation with the United States is we are dependent on them. It's because there's this bully that we have to protect from. And hindi lang naman US ang inaalay natin. We have India, we have Japan, we have Australia, we have the Quad. Kasama na doon ang United States. So, United States is just one of them. And the US has never said na parang we want to take over yung Spratlys or West Philippine Sea. Ang lagi sinasabi ng United States, they want to enforce and ensure freedom of navigation for all, including themselves. Of course, yun yung self-interest ng United States there, no? Unlike si China naman, kiniklaim niya yung mga islands natin. They're clearly, yung EEZ natin, yung Spratlys Scarborough Shoal, hindi na makapangisda yung, if people haven't watched, I invite people to watch yung food delivery na movie. Ang gandang documentary no? That shows how bad Chinese policy or China policy is for our own Filipino fishermen. But going back, ano bang link nung Duterte-China? Una, yun nga, pro-China talaga ang mga Duterte. But secondly, given all of this UNITEAM breakup or issues, nakikita ng mga Duterte na, mga pinklawan, hindi natin makuha. Kasi they're trying to get us, Yes. They're trying to say na, bakit hindi kayo umaatak sa Marcoses? Dati nyo pa inatak yan. Kumampi kayo sa amin in attacking Marcos Romualdez. But they don't realize that we don't like both in general or issue-based tayo. Yes. So may issues tayo sa Duterte, we cannot ally with them. Tapos wala sa kanila ang mga Marcos loyalists. So nakikita nila, ang next best step if ever, mga contingency plan, di ba? Kung hindi manalo si Sara sa 2028, kung tuloy-tuloy siyang mabakbak na hindi siya winnable sa 2028, if magkaroon ng Mindanao secession, which is a far chance, medyo improbable, but that's why we're trying to stop that early on, but if that succeeds, now they can create their own fiefdom or kingdom na Duterte ang magiging presidente sa Mindanao. Nako, hindi na nga presidente, magiging hari ng Mindanao. Yun ang gusto naman nila mangyari and yun ang nakasanayan ata nila Ang ano ko ngayon dito, ang ginagamit nilang rason for this parang separation of Mindanao is na mas magaganda daw ang Mindanao, mas magkakaroon daw ng economic yung parang economic prosperity dahil daw pag maghumiwalay, dahil daw aping-api daw sila.
What do you have to say to that? Oh, di ba magiging Singapore daw ang Mindanao if it wasn't for the NCR politicians. Una sa lahat, Congressman Kiko Barzaga, gawin mo munang Singapore ang Dasmariñas, Cavite. Wala nga kayo sariling Hall of Justice dyan. Galit na galit at lungkot na lungkot dyan ng mga judges at saka mga piskal, saka mga litigants. Kasi walang sariling Hall of Justice, highly, relatively more urbanized ang Dasmariñas than other cities. Pero yung ibang cities may Hall of Justice. Sila wala. Medyo nakikitira sa ibang building. But going back sa idea, no, ang Mindanao kasi, I totally agree na neglected siya or it was abused in history in terms of resources, in terms of attention. Mas lalong yun yung rason bakit hindi siya dapat mag-secede. Because hindi pa tapos or hindi pa enough yung quote-unquote reparations or yung ating pagpaprioritize sa Mindanao for them to secede. Kasi kung mag-secede sila, hindi na mabibigay yung taxes or wealth na meron ang Luzon, specifically NCR, to Mindanao. Kasi top 10 poorest provinces, madami doon nasa Mindanao, admittedly. Pero pag humiwalay sila, they don't have any right anymore to get funding from Luzon or from the NCR. And merong lumabas na data recently, no, Philippine Statistics Authority, na top 11 cities are, in terms of GDP and in terms of taxes, no, are in NCR or Luzon. So, kawawa ang Mindanao if they secede because liliit ang tax base nila, liliit ang kanilang national tax allocation. Yes. And not just that overall, yun na nga, mababa na nga yung GDP nila. And sa totoo lang, pag-isipan natin to, for our friends in Mindanao, trust me, hindi kayong iniisip nila na sinasabi nila tong separation. Hindi kayo ang makikinabang dito, sila, so that they can subjugate you. Mga politiko. Oo, yun lang yun para ma-subjugate ang mga Mindanaoans. Yun ang gusto nila mangyari, which is gonna make it worse. And honestly, for me, yung ginagawa nilang mga calls na to is, it's very self-serving. It has really, and walang basis. Sana naman kung may basis yung economic data, na pag tinignan mo tong economic data na to, lumalabas nga dito that actually Mindanao can flourish because tataas ang GDP, tataas ang magagamit ang resources, ganyan pag maghiwalay. Wala It's all based on statements, based on nothing. So, yung nakakaawa dito kung magpapabudol yung ating mga kababayan, mga fellow Filipinos natin from Mindanao, dito sa mga ganitong mga self-serving politicians, kawawa talaga. I would love, actually, for them to realize this. Duterte was president for 6 years. Ba't hindi niya napalago? Di ba? Ganun Yun ang sinasabi ko na let's stop with this the rhetoric kasi hindi naman talaga nakakatulong yan. And there are really self-serving interests here only from one particular party or group, the Duterte group. Pag naghiwalay ang Mindanao, sino ang mag-aaway-away dyan? Ang mga warlords existing there, sa tingin nyo ba ang democratic movement or civil society ng Mindanao kayang buwagin itong mga warlords? Lalo na ang Duterte. Ano din yan? Warlords yung mga Duterte. Hindi lang nare-realize ng mga tao. And when you mentioned evidence, di ba? Ang problema kasi sa Davao City mayroong vibe check, yung parang safe sa Davao, propaganda, di ba? Pero nung tinignan naman pala yung evidence, ang evidence, one, parang Numbeo website. Parang isang website. Second, napatunayan natin later, na yung mga police reports, yung mga criminal cases, underreported or hindi rin-report para gumanda yung data ng Davao na wala masyadong murder, wala masyadong rape, and then ang dami namang drugs. So, hindi talaga totoo na safe. Kung ano yung evidence noon na propagandize, I'm sure ganun din ang ginagawa nila as to lalago ang Mindanao. Yeah, and ganda ng binanggit mo yan na yung sa police report nga, totoo yun that it was shown that they were fabricating the numbers. It was all falsified. It was all underreported. And and it's all to be able to create a certain narrative that people can possibly believe. It is sad to see that na yun ang ginagawa ng ating mga politiko ngayon to be able to separate the country. Misleading. It is misleading. The country. And then also, yun pa, yung sa usapan ng mga warlords. My God, karamihan ng mga election offenses happen in Mindanao. Election hotspots. Yes. Election violence. Yes, with the private armies, gun violence,
basically private armies. They're mostly, unfortunately, in Mindanao. By separating from the Philippines, it's going to get worse. Di ba lagi pong sinasabi ng mga DDS mga kababayan na safest place daw sa buong Pilipinas ang Davao City? Safest place daw ang Davao City. Pero napag-alaman natin na yung data ng PNP dinoktor pala mga kababayan kasi tinakpan nila ang totoong numero ng crime rate doon sa Davao City. Kasi gusto nilang ipakita sa mga tao na safest place ang Davao City. Pero kahapon, tingnan nyo mga kababayan, 61 ho lahat ng mga wanted person ang naaresto doon sa Davao City. Isipin nyo, 61 lahat po ng mga wanted nandun sa Davao City nagtago mga kababayan. Ang ibig sabihin pala, ang Davao City, safest place itong pagtataguan ng mga wanted mga kababayan. Noon, nang hindi pa Marcos administration. Pero ngayon, sineryoso kasi ito ng ating kapulisan mga kababayan. Ito po ang report kahapon, 61 lahat ng mga wanted person na aresto doon sa Davao City. Tapos ngayon sasabihin ng yung mga DDS makabayan na safest place daw ang Davao City. Not just that. Kasi meron pong balita kanina makabayan na meron pong isang estudyante. Ito po ay 14 years old. Nagkaroon kasi or na siya po kasi ay nag-post ng bomb threat sa kanilang mismong eskwelahan makabayan. Tingnan nyo, nag-bomb threat ang isang 14 years old po doon sa eskwelahan makabayan. Ang ibig sabihin, di ba lagi po sinasabi ng mga DDS na disiplinado daw yung mga taga-Davao makabayan? Ito ang patunay na hindi lahat ng mga taga-Davao ay takot at saka respeto sa mga Duterte. Correct me if I'm wrong mga DDS. Diba? Yan po ang mga ebidensya. Pero pilit kasi ninyo yang pinagtatakpan. Diba? So anyways, forward tayo. Pag-uusapan na natin yung nangyari the other day na kung saan na magpapadala na sana ng letter itong si Ombudsman Boying Remulla doon kay Senate President Tito Soto na i-enforce yung dismissal order kay Senator Joel Villanueva. Diba tayo po excited mga kabayan? Ako tuwang-tuwa talaga ako eh. Kaya lang, nagbago ang isip ni Boying Remulla. Bakit? Kasi nga diba si Joel Villanueva, siya po ay nagpalabas po ng screenshot document na kung saan wala na daw pending case dito kay Joel Villanueva sa Ombudsman makabayan. Na-dismiss na daw yung dismissal order na ipinataw sa kanya ng dating Ombudsman Conchita Carpio Morales makabayan. Na-dismiss na daw. Pero itong desisyon na to ay sekreto pala. Sinekreto ito ni Martires makabayan. Diba? So kapag isekreto mo, yung desisyon na yan, meron ka pong pananagutan sa ating batas makabayan. Ayon po kay dating Senator Dick Gordon. Kasi nga itong issue na to tungkol kay Joel Villanueva, nandun pa kasi na time na to itong si Dick Gordon makabayan. So ngayon, ilalahad niya yung nangyayari makabayan or yung nangyari. At saka dito rin po niya i-explain kung bakit dapat talagang iimbisagahan itong si dating Ombudsman Samuel Martires kasi nga sinekreto niya ang desisyon tungkol doon sa dismissal order kay Joel Villanueva. For more details, let's watch this. Senator, medyo sa segue na po ako doon sa nabanggit din ni Ombudsman Remulla kanina patungkol po doon sa naging 2016 decision ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales against kay Senator Joel Villanueva. Pakikwento nga po sa amin, Senator, kung ano po yung nangyari noong 2016, ano nga po ba yung naging wisdom ng mga senador nung panahon po na yon at hindi po pinili na sundin itong decision po ng Ombudsman back then? Alam mo, yan lumabas si Justice Conchita Morales na sinasabi niya dapat managot si Senator Villanueva. Bago tayo lumawi yan, nais ko sabihin sa mga nanonood, hindi ako nagpaimbita para interviewin nyo. Hindi ako nagpapaimbita sa lahat ng interview ko. Ako tinatawagan na niya. Totoo na ba? Opo, yes. Dilinaw ko lang yan. Dahil ayoko naman makipaggulo eh. Lalo na, kilala ko yung mga tao yan. Anong nangyari doon? Naglabas sila ng grave misconduct sa kaso. At sabi ni Conchita Morales, dapat tanggalin ang pagkasenador. Ang nangyari naman, si Senate President Pimentel Lugaro, sabi niya, hihintayin natin
ang tinatawag nating sagot ng ombudsman kung talagang dapat malaman yan. Kaya mag-communicate tayo sa ombudsman. So, open lahat yan, no? So, ang nangyari naman ngayon, kung nangyari yun 2016, on July 31, 2019, si Samuel Martires, isa ring Korte Suprema dati yan, na in-appoint ni Duterte bilang ombudsman, ni-reverse niya yung dismissal. Sabi niya, mali yung dismissal. Ang problema doon, tinago. Hindi isila publiko. Violating the constitutional provision na dapat lahat ng gagawin ng ombudsman, lahat ng gagawin ng mga taong nasa gobyerno ay transparent. Yung tinatawag natin, hindi lang Freedom of Information Act, ano dyan tinatawag natin, na nakalagay dyan, na the ombudsman and his deputies as protectors shall act promptly on complaints, no? Filed against, in any form or manner against public officials or employees. Walang sinasabi dyan na ombudsman hanggang doon lang kami sa hindi dapat isama ang ang ginawa kasi ng Senado ng batas nung ginawa yung ombudsman law, parang naglagay sila ng bulletproof na ang senador at congressman at saka mga judges, ihiwalay natin doon sa sinasabi ng Constitution na lahat ng public officers and employees pwedeng habulin ng ombudsman. They're not above the law. Iniwalay nila dito sa self-serving yon. At tingin ko, parang class legislation. Bakit mas equal yung mga senador at congressman, samantalang kung yung janitor nakukulong doon sa ombudsman, bakit ito mga senador at congressman at saka mga judges, hindi kasali? Okay yung impeachment, dahil talaga may provision sa impeachment. Pero, gumawa sila ng batas, insulating themselves, self-serving, hindi kami dapat ma-imbestiga at kami lang ang magagawa ng investigasyon. Bukod pa dyan, lagay mo ng, sige, totoo na yan. Ako, I don't agree with that because class legislation nga yan nangyari pa, ang ginawa nila, itong ginawa dito kay Villanueva, dapat malaman ng buong madla, dapat hindi nila sinabi na dapat malaman. Ang nangyari, tinago ngayon yan. Lumabas siya ngayon 3 years later, at tinago naman ito si Justice Martires. Tinagsak dyan. Tinago. At nung tinago yan, hindi nalaman ng tao. Ito yung pinagkaguluhan ng Senado. Kaya nga nakialam si Senator Pimentel, sabi niya, hintayin natin ang ombudsman. 3 taon nakatago yan, at bigla na lang on September 10, 2025, hindi pinapakita yung desisyon na dinidismiss. Ang pinapakita ngayon, si Joel Villanueva wala nagsasabi na meron siyang clearance na wala na siyang both administrative and criminal cases. Si ombudsman. Unfair! Unfair! Pero paano kung ikaw mag-a-appeal? Wala kang alam. Kung ikaw nagdemanda, hindi mo alam. Yung si Conchita Morales, hindi niya rin alam. Ginawa lang nila, nandun sa statement ng ombudsman at binigyan lang si Joel. Hindi binigyan yung tao. Nasa diliman tao, hindi na alam, bigla na lang tayo nabulaga. Yes. Ito nga si Boying Remulla, lumalabas ngayon, parang nagpabaya siya. Hindi siya nagpabaya. Tinago Paano mo malalaman kung tinago? Lumabas na lang ngayon. Dahil nalaman na nila na nung uupo na si Boying on September 2025, uupo si Boying, lumabas ng October 7, and napoy si Boying, September 10, biglang lumabas yung clearance si Villanueva. Halata. So, dapat maintindihan ng tao yan na talagang may impunity na yan, na tinatago na mismo. Bakit tatago? Dapat sabihin ninyo, bakit yung dinismiss? Dahil ang batas natin sinasabi, pag gumawa ng desisyon ang husgado, dapat sasabihin nila, ito ang facts, ito ang pinagbasehan namin ng batas kung bakit namin dinismiss. Ni wala tayong alam kung bakit nila dinismiss yan. Sir, yung sinasabi lang po ninyo na dapat sabihin ng ombudsman, yung naging desisyon, through publication po yun, dapat nakapublish. Ganun po ba? Talaga naman yun ang batas Dapat sa official gazette later. Hinahanap namin sa official gazette. Dahil nga, inipitahan niyo ako, hindi ko naman alam yung kay Joel. Siyempre, kasama ko nung araw sa Senado yan. Pero hindi nangawag lang po sa Senado yan, pagtatakpan ko o tutulungan ko. Ang sinasabi ko lang, yung batas. Ito ang batas. Tinasabihan ko lang ang tao, ito ang batas. Kayo humusga. Dapat bang itago? Hindi ba dapat ipaliwanag kung bakit dinismiss?
Kung ikaw mag-a-appeal, kung ayaw mo yung ginawa niya, dapat mag-a-appeal ka, hindi ka na maka-appeal. Yun ang problema. Pero Senator Dick, sabi nyo nga po, mali yung paraan, no? Yung naging proseso po nila kasi itinago nga po. And you said there's even a violation. So kung may violation, kung mali yung proseso sa ngayon, well, hindi na babawiin sa ngayon, no? Yung naging desisyon ni Ombudsman Martirez. Is it effective? Valid pa rin? Sa tingin ko, bilang isang abogado, you cannot win a case by cheating the public. Because alam mo, nakalagay sa batas natin, yung ombudsman is the protector of the people. Ano yung sabihin nun? Siya ang nagkukubli sa tao, siya ang nagpuproteksyon ng tao. Ba't mo itatago yung kaso? Lumalabas ngayon, binabiolate mo yung constitution na dapat the state adopts and implements a policy of full public disclosure of all its transactions involving public interest. Pag tinago mo, di na nadaya mo ang tao, di ba? So sinasabi po ninyo hindi valid? Yes, I think hindi valid yan. Dahil public na public yung sinabi ni Justice Conchita Morales na dating ombudsman sa Justice sa Supreme Court. In the first place, hindi naman state secret yan eh. Pwede mo lang, yung condition na sinasabi ng batas, halimbawa, malalaman ng lahat kung saan nakatago yung mga bomba ng Pilipinas, kung saan nakatago yung mga secret weapons natin, hindi mo pwedeng i-disclose yun. Pero sa mga ganito, na may public interest that requires public scrutiny, na dapat mapag-aaralan ng tao, hindi mo pwedeng itago yan. Kung tinago mo yan, hindi mo pwedeng i-justify na tama yan kung mali ang pamaraan mo. So, sir, kung cheating po yung nangyari, meron po bang tayong habol sa nakaraang ombudsman? Meron po ba siyang liability? Yes, definitely dapat may pananagutan siya. Magpaliwanag siya at the very least, o baka humarap siya na itinago niya na binahilate niya yung Constitution. Di ba? At dapat ipaliwanag ng tao yan. Hindi niya pwede sabihin na, hindi, sinabi ko naman kay Joel hindi pwede public ang dapat mo sabihan, Mr. Justice. Dapat public. The public has to be told what is the basis for your decision. Lalo na, pinagkaguluhan ng mga senador yan. Nag-aaway sila kung susundin nila na ipairal. Ang sinabi nga ng mga senador, ginamit na lang bulletproof nila yung RA 6077, hindi ako nagkakamali, na hindi pwedeng isama ng ombudsman yung investigasyon sa mga senador at congressman. Ano ibig sabihin nun? Special ba sila? Special ba ako nung araw? May privilege ba ako? Pwede sabihin nyo kung parliamentary immunity. Hindi pinag-uusapan yung parliamentary immunity. At besides, nakalagay sa Ombudsman Act, Section 13, publicize matters covered by its investigation of the matters mentioned in paragraphs 1, 2, and 3, and 4, when circumstances so warrant and with due prudence. No? Di ba? Inasabi, kailangan i-publish nila. Yeah. The Ombudsman under its rules and regulations may determine what cases may not be made public. Yun yung sinasabi ko na mga state secrets. Hindi naman state secret ito eh. Dapat malaman ng tao na may nangungulimbat, di ba? Any publicity issued by the Ombudsman shall be balanced, fair, and true. Tanong ko kayo, balance ba yun? Fair ba yun? True ba yun? Hindi kayo makakapagsagot. Bakit? Hindi nyo alam eh. So, Senator, since sa tingin po ninyo ay hindi ito valid, dapat ba sa tingin ninyo ay bawiin din ito ni Ombudsman Remulla, and will he have an easy time doing it? Kasi sabi mo, ang daming ang dahilan kung bakit hindi ito valid. Like, ginawang sekreto, hindi pinublish. Alam mo, ganyan rin yung sa Farmally. Lahat ng ebidensya nandun sa Farmally. Sinabit namin. Pinili lang nila. Alam mo ba nyo ang ginawa nila sa Farmally? I-final nila hindi sa ombudsman, doon sa lower court. Kaya sabi mismo na Sandigan Bayan, mali yan. Hindi nyo dapat final sa lower court yan. Niloloko nyo ang tao, dahil dapat final sa ombudsman yan at isinabit ng ombudsman sa Sandigan Bayan based on the evidence. Wala eh. Wala. At kaya nga nagagalit si Andinico sa TV ko lang naman nakita yan. Sabi ni Ombudsman Remulla, tama yung sinasabi niya. Dapat managot siya mga yan. Malaman natin kung ang lumalabas sa aming investigasyon it was a case filed destined to fail.
designed to fail. Okay, so kasama rin po natin, nandyan si Ashen, Evelyn Garcia, Elizabeth Bacolcol. Kasama rin natin si Zaida Taha from Riyadh, Saudi Arabia, Phil Macabato, Evangeline Sanchez, Tony De Los Reyes. Nandyan rin si Rita Mejia, Shirley Riesman from Cincinnati, Ohio, USA. Kasama rin natin si Riza Rivera from Cebu City, Michael Vinas, Brian Baltasar, Delilah Lim, Perla Medina. Nandyan rin si Gloria Marquez, Trening Lozano, Emily Basog, Rosalie Descalzote, Rose Guevara, and Haitso Marlene Gabilan. Okay? So mga kababayan ko, siyempre ipakita natin dito yung mga trinabaho ni PBBM at saka yung mga lakad ni PBBM para alam po ng mga DDS at saka hindi sila magiging tanga at bubumukabayan, para hindi sila magiging bulag. For more details, let's watch this. At sa punto pong ito, ating talakayin ng update tungkol sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon dito sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan, mga kababayan, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang puwang sa bansa ang irresponsableng pagbimina, kasabay ng kanyang panawagan para sa isang responsable, inclusive at climate resilient mining industry sa Pilipinas. Sa kanya pong talumpati sa pagbubukas ng Mining Philippines 2025 International Conference and Exhibition sa Taguig City, sinabi ng ating Pangulo na mahalagang mapanatili ang balanse sa pagitan ng paglago ng ekonomiya at pangangalaga sa kalikasan. Git po ng ating Pangulo, ang pagmimina ay dapat magdulot ng tunay na benepisyo sa mga mamamayan tulad ng pagpapatayo ng mga paaralan, ospital at mga kalsada na mag-uugnay ng mga komunidad sa mga oportunidad. Binigyang diin ng Pangulo ang pagpapalakas ng transparency at accountability sa sektor upang matiyak na napakikinabangan po ng mga mamamayan ng yaman mula sa likas na pinagkukunan. Kabilang po sa mga hakbang ng administrasyon ang pagpatupad ng Enhanced Fiscal Regime for Large-Scale Metallic Mining Act para po sa patas at malinaw na buwis sa industriya at Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System Act na layong pong masukat at mapangalagaan ang likas na yaman ng bansa. Ayon po kay Pangulong Marcos Jr., layunin ng mga reformang ito na palakasin ang tiwala ng publiko at mga mamumuhunan upang sinisiguro na ang pagmimina sa bansa ay magiging modelo ng kasaganaan at pangmatagalang kaunlaran. Pinunto rin ng ating Pangulong Marcos Jr. na lahat ng operasyon sa pagmimina sa bansa ay dapat alinsunod sa mga pangakong pangkalikasan ng Pilipinas, kabilang na ang Paris Agreement at Philippine Energy Plan. Layunin po ng mga patakarang ito na tiyakin ang kaunlaran ng sektor ng enerhiya at pagmimina nang hindi po sinasakripisyo ang kalikasan. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na prioridad ng kanyang administrasyon ang pagtitiyak na bawat pamilyang Pilipino ay may ligtas, maayos at abot-kayang tahanan. Sa pagbubukas yan ng National Housing Expo 2025 sa World Trade Center sa Pasay City, binigyan din ng ating Pangulo ang malaking papel ng kooperasyon ng pamahalaan, pribadong sektor at mga ahensya sa pagpapatupad ng mga programa sa pabahay. Binigyan din ng Pangulo ang mga proyekto ng pamahalaan upang palawakin ang mga programa sa pabahay, paghihin yung mga proseso at bigyan ng mas malalim na suporta yung sektor ng pabahay. Itinampok po sa Expo ng iba't ibang serbisyo mula sa home design at planning hanggang sa financial assistance at housing loan processing. Nuri rin po ni Pangulong Marcos Jr. ang Green Lane Program na naglalayong magpatayo ng mga climate resilient homes o mga bahay na kaya pong labanan ng epekto ng masamang panahon. Isa sa mga binigyang papuri pa po ni Pangulong Marcos Jr. ang Pag-ibig Fund bilang isa sa mga pinakamatatag at mapagkakatiwalaang katuwang ng pamahalaan sa sektor ng pabahay. Dagdag pa niya, mahigit 75 billion pesos ang naipautang na cash loan sa mahigit 3 milyong miyembro para tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Sa ilalim po ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Filipino Housing o 4PH program, mas maraming Pilipino yung nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng abot-kayang bahay. Ang mga low-income earners ay maaaring makahiram sa Pag-ibig Fund na may interest rate ng hanggang 3% lamang
habang yung mga OFWs ay kasama rin sa maring makinabang dito. Mga benepisyaryo at graduates po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay kasama rin sa pinalawak na 4PH Initiative. Kaugnay ng pagdiriwang ng National Shelter Month, inanunsyo ng Pangulo na magkakaloob ang pamahalaan ng mga Notice of Approval at Certificate of Entitlement sa mga nakatira sa mga lugar tulad ng Los Baños, Laguna, Lucena City, Iloilo City at Caloocan City. Pinasalamatan din po ng ating Pangulo yung mga developer, yung financial institution at lahat ng kasama sa housing sector sa patuloy na pakikipagtulungan para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Makakabili na rin ang mga residente sa Alcantara, Romblon ng murang bigas na handog ng pamahalaan. Sa ilalim ng programang Benteng Bigas, meron na. Bahagi yan ng hakbang ng pamahalaan para mas marami ang mabenepisyohan ng abot-kayang bigas. Inilunsad sa bayan ng Alcantara, Romblon ang Benteng Bigas, meron na program ng Department of Agriculture at ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na layong makapagbigay ng abot-kayang bigas sa mga mahihirap na pamilya. Katawan ng pamahalaang nasyonal sa implementasyon ang lokal na pamahalaan ng Alcantara at ang Lungon Camili Agrarian Reform Cooperative na nagsilbing daan upang marating ng programang lalawigan ng Romblon. Ayon sa kooperatiba, 300 sako ng bigas na may tig 50 kilo bawat isa ang paunang ipinadala ng Department of Agriculture para ibenta sa mga residente ng bayan. Ang Alcantara ang kauna-unahang bayan sa probinsya na nag-alok ng murang bigas mula sa pamahalaan. Lubos naman ang pasasalamat ng mga senior citizens, PWDs, solo parents at mga benepisyaryo ng 4Ps sa programang ito na nakapagbibigay ginhawa sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Papasalamat po kami kay PBM na inabot niya dito sa amin sa Romblon. Maraming salamat po sa binigay niyo po ng biyaya. Ito ay mayroon na kami saing. Malaking tulong to sa amin ng mga mahihirap. Kung kaya po nagpapasalamat ako kay BBM. Sa buong Mimaropa Region, may 16 na regular sites na nagbebenta ng murang bigas, kabilang na ang bagong site sa Romblon. Aabot na sa 700 toneladang bigas ang naibenta simula ng ilunsad ng programa na nakinabang ang halos 42,000 na kabahayan sa buong rehiyon. Nananatiling kumpiyansa ang foreign investors na maglagak ng punan sa bansa sa harap ng pinigting na kampanya ng pamahalaan laban sa katiwalian. Sa isang courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang, buling nagpahayag ng matibay na tiwala ang US giant firm na I-Squared Capital sa Administrasyong Marcos Jr. at sa ekonomiya ng Pilipinas. Ipinarating ng founder at chairman ng kumpanya na si Dr. Sade Waba ang kagustuhan nilang palawakin pa ang investments nito sa infrastructure ng bansa. Hinilala rin ng kumpanya ang mga reformang ipinapadupad ng administrasyon na lalo umanong nagpapatatag sa investment climate ng Pilipinas. Isa ang I-Squared Capital sa mga pinakamalalaking dayuhang mamumuhunan sa Pilipinas na may higit sa $2 bilyong na puhunan sa iba't ibang sektor, kabilang na ang pinalawak na Royal Cold Storage Facility sa Bulacan. Patuloy namang sumusuporta ang kumpanya sa mga hakbang ng pamahalaan upang pagpasiglahin ang ekonomiya at makalika na mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Kasado na ang biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malaysia bukas para dumalo sa 47th ASEAN Summit and related summits, kung saan ilang kasunduan rin ang inaasahang mapagtitibay. Inaabangan din ang formal na turnover ng ASEAN Chairmanship sa Pilipinas para sa susunod na taon. Siksik at produktibo ang nakatakdang pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 47th ASEAN Summit and Related Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia na magsisimula ngayong weekend. Dito inaasahang isusulong ng mga ASEAN member states ang mga pulisiya na makatutulong para sa mas mapayapa at produktibong ASEAN. Ayon sa Foreign Affairs Department, nakatakdang dumalo ang Pangulo sa nasa 14 na leaders level meetings, kabilang na ang 28th ASEAN Plus 3 Summit, 5th Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP Leaders Summit, 20th East Asia Summit at iba pa.
Tatlong signing ceremony din ang dadaluhan ng Pangulo, ang pagpirma sa deklarasyon sa admission ng Timor-Leste bilang ASEAN member state, pagpirma sa Second Protocol para amyendahan ang ASEAN Trade in Goods Agreement o ATIGA, at ang ASEAN-China Free Trade Area 3.0 upgrade. In all these engagements, the President will advance Philippine interests in ASEAN by strengthening security and stability, enhancing economic cooperation, and broadening engagement with dialogue partners. Matatalakay din daw ang ilang global issues sa summit gaya ng sitwasyon sa Myanmar, usaping pang-ekonomiya, geopolitical at geoeconomic challenges sa rehiyon. Bagaman hindi na idinetalye pa ng DFA kung aling mga bansa, magkakaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Marcos Jr. sa ilang mga world leaders. Isusulong din ng punong ehekutibo ang peace and security, maritime security and cooperation patungkol sa issue ng West Philippine Sea. Itutulak din ng Presidente ang pagsusulong ng Code of Conduct sa South China Sea para maiwasan ang paglala ng tensyon sa naturang teritoryo. As the incoming chair, the Philippines will work with ASEAN member states and China for the conclusion of an effective, substantive, and legally binding Code of Conduct in the South China Sea. Isa rin sa inaabangan sa 47th ASEAN Summit ang formal na turnover ng ASEAN chairmanship sa Pilipinas sa susunod na taon. The Philippines will take this opportunity to introduce how we will steer the future of the region and beyond by galvanizing community-building efforts during our chairship. Bilang paghahanda sa chairmanship ng bansa sa ASEAN sa susunod na taon, matatanda ang pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos ang muling pagbubukas ng Philippine International Convention Center kung saan inaasahang isasagawa ang ilang mga aktibidad ng ASEAN sa 2026. Bukas inaasahang lilipad patungong Malaysia ang Pangulo para sa opening ceremony ng 47th ASEAN Summit sa Linggo. Tatagal ang aktibidad hanggang sa Martes, October 28. Okay, so nandyan rin kasama natin si Percy Shalana, Camilo Gacola, Paning Directo. Nandyan rin si Sar R.C. Fortuoto Banot, hi to Felisa Liano, Marites Aton, Juliet Sunakawa, Maderdir. Nandyan rin si Jacob Jerry Cabreros, Alicia Lic, Normi Casadores, Carmen Robertson, Dan Ijulantes Hierro, hi to Dump J, and hi to Ruben Basinga Salindong. Okay. So mga kababayan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang makapangyarihan, sa araw na ito, kami lumalapit sa inyo ng may pusong puno ng pag-asa at pananampalataya. Maraming salamat po sa bagong umaga, sa hininga ng buhay at sa pagkakataong makapaglingkod sa kapwa. Naway patuloy ninyo kaming gabayan sa bawat desisyon at bigyan ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay ng may tapang at kababaang loob. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kagalingan ng aming mga kababayang may karamdaman. Hipuin niyo po sila ng iyong mapagpalang kamay, pagalingin ang kanilang katawan, palakasin ang kanilang kalooban, at bigyan ng kapanadagan ng kanilang mga pamilya. Naway maramdaman nila ang inyong pagmamahal at awa sa gitna ng kanilang paghihirap. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat, dahil alam naming walang imposible sa inyong kabutihan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng duda
mag-isa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Ikinuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hakilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka